Sa buhay mag-asawa, dapat parehas talaga kayong nag-a-adjust dalawa. Lumipas na yung buwan ng April, kaya pasalamat tayo dahil nairaos natin. At eto, panibagong buwan naman yung haharapin natin. Ngayong buwan nga maraming holiday, kaya mahaba-haba yung pahinga ko. Pero syempre, wala rin akong ganong sasahurin. Pero kahit ganun, masaya pa rin ako. Nagagampanan ko kasi yung tungkulin ko bilang isang ina, tapos nakakapagtrabaho din at kumikita ng pera kahit hindi gaanong kalakihan. Anyway, eto nga pala yung ganap ko ng araw ng Biyernes. Magdamag nga talagang umulan at hanggang umaga umuulan pa din. Pero kahit ganun may pasok yung asawa ko, kaya kailangan ko talagang ihatid yung anak ko kahit delikado. Eto rin kasi yung iniiwasan namin ng asawa ko, yung gumamit ng bicycle kapag umuulan dahil delikado nga at padulas nga yung daanan dito sa may amin. Pero dahil nga may pasok siya, no choice kami kundi ako yung maghatid at gumamit kami ng bicycle. Pagkatapos ko kasing maghatid ay dediretso naman ako sa pagpasok ng trabaho. Kaya doble-doble ingat talaga yung ginagawa ko kapag ganitong umuulan, tapos kailangan ko siyang ihatid sa school. Medyo malayo kasi yung pinagtatrabahuhan ko kung lalakarin ko at hindi talaga kakayanin, kaya kailangan talagang gumamit ng bicycle. At heto nga, pagkahatid ko sa kanya dumiretso na ako pagpasok ng company. Hanggang ngayong umaga na lang naman yung ulan, pero mamayang hapon maganda na rin yung panahon. Sumasakit na nga rin yung paa ko, kaya gumamit na ako ng elevator. Dahil medyo maaga nga akong nakakarating, kaya heto may time talaga akong maupo at kahit papano mai-relax ko yung paa ko at mapahinga dahil nga galing sa bicycle. Nung araw na to, lamig na lamig talaga ako kahit yung mga tuhod ko nanginginig. Ganito talaga yung sign ko kapag malapit na akong datnan ng buwan ng dalaw. Nagiging lamigin talaga ako. Hindi ko alam kung bakit naging ganun, pero simula nga nung na-opera ako, yun na talaga yung sign ko kapag malapit na akong datnan. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung boses ko. Medyo nahihirapan nga akong magsalita, pero kailangan ko pa rin ipagpatuloy itong pagmimini vlog ko. Heto, makalipas nga ang 5 oras mahigit, pauwi na ako at napakaganda talaga ng tanawin at maganda na rin yung panahon. Anyway, eto, nasundo ko na rin yung anak ko, kaya ayan, punong-puno yung laman ng basket ko sa may unahan. Kada Friday kasi inuuwi ng anak ko yung kumot na ginagamit niya sa school, tapos inuuwi ko naman yung uniform ko para laban. Kaya kada Friday punong-puno talaga yung basket ko sa unahan. Ngayong gabi nga ay magluluto ako ng okonomiyaki para sa hapunan namin. Alam nyo ba, dati hirap na hirap din talaga akong magluto para sa asawa ko at madalas nakokonsensya ako kapag hindi ko siya napapaglutuan ng maayos. Pero ngayon kahit papano nakakapagluto na rin ako ng mga Japanese food. Kaya ngayon kahit papano nakakakain na rin ng maayos yung asawa at anak ko. Mas gusto rin kasi ng anak ko yung mga Japanese food kumpara sa mga Filipino food. Kaya dito sa bahay, kung mapapansin nyo, hindi ako gaanong nagluluto ng mga Filipino food. Kung magluto man ako, yung sinigang lang dahil favorite ng anak ko yung sinigang. Alam nyo ba, napakalaki rin talaga ng adjustment ng asawa ko dahil nga hindi ako marunong magluto ng mga Japanese food. Madalas pumapalpak din talaga ako. Kaya maraming times talaga na hindi siya nakakakain ng maayos at ang ginagawa niya na lang nagluluto na lang siya ng kakainin niya dahil nga hindi niya nagustuhan yung luto ko. At napakaraming beses nga talagang nangyari yun, pero alam nyo, kahit minsan hindi ako napagsalitaan ng masakit ng asawa ko. Alam niya naman kasi na hindi ko naman nakasanayan na magluto ng mga Japanese food. Kaya syempre kailangan niya akong maintindihan at kailangan niya ring mag-adjust para sa akin. Pero habang nag-a-adjust siya, nag-a-adjust din ako at pinag-aaralan ko na kung paano lutuin yung mga pagkain na kinakain niya. Siya nga rin talaga halos lahat nagturo sa akin kung paano lutuin yung mga nalalaman kong Japanese food. Kaya talaga sa mag-asawa, dapat parehas kayong nag-a-adjust at parehas nyong naiintindihan yung bawat isa. Hindi pwedeng isa lang yung mag-a-adjust dahil parehas dapat kayong nagdadala sa relasyon nyo. Walang perpektong relasyon, pero kung naiintindihan nyo yung pagkukulang ng bawat isa at parehas nyong pinupunuan, mas magiging maganda yung magiging resulta. Kaya ngayon, heto, nakakapagluto na ako ng mga Japanese food kahit papano dahil din sa tulong ng asawa ko.